Hi, this is Michelle Yu of Team Flashout Korea. Let's start! Okay, isa po sa mga subscribers ko nag-request ng video na to na gawan ko raw ng tutorial kung paano ba malalaman kung saan dapat ipwesto ang new member na i-encode. So, this video is for you. Here we go! Napakadali lang po malaman kung saan ba natin dapat ipwesto yung new member natin na i-encode, especially kung ikaw ay single account lang. Pero kung ikaw naman ay multiple accounts, medyo complicated ng konti, pero ituturo ko sa iyo kung paano. Ito yung old link ng Alliance in Motion Global website kapag nagla-login tayo. Ito naman yung bago. Depende na lang sa'yo kung saan ka mas komportableng mag-login, pero ang gamitin muna natin ngayon ay yung dating link ng IN Global. Okay, mag-login tayo sa isang webpage at ipagpalagay natin na ito ang data tracking center mo. Ikaw ay mayroong single account. Okay, kung ikaw ay single account lang at meron ka ng members left and right, ang unang-unang mong titignan ay yung available points left at available points right sa dashboard mo. Saan ka ba may pinakamababang points? Kasi kung saan ka may pinakamababang points, doon ka dapat magpupwesto ng bago mong member. Kung pupunta tayo sa genealogy, dito ay makikita mo na merong iisang member sa left at meron namang 7 members sa right. Dito mo makikita ang total members na meron ka. At dahil nga sa left side ka may pinakakaunting members, natural na doon ka dapat mag-encode dahil ang habol natin dito ay kumita ng 1,500 pesos match sales bonus. Hindi ba't meron ka ng isang member dito sa left? Kaya maaari mong ilagay ang bago mong member dito sa number 4 or sa number 5. Ngayon, ipagpalagay natin na gusto mong ipwesto dito sa number 5 yung bago mong member. Then, bigyan natin ng pangalan yung nag-iisa mong member dito sa kaliwa. Halimbawa siya si Hazel. Ngayon, wag mong kalimutan na si Hazel ay meron din yan sarili niyang left and right. Kung gusto mong ipwesto ang bago mong member dito sa number 5, ito ang right side ni Hazel. At ito naman ang ID number ni Hazel na gagamitin mo sa encoding bilang upline ID number dahil siya yung susundan sa line. Kapag in-encode mo ng member, ganito ang dapat mong ilagay sa placement information. ID number mo sa sponsor dahil ikaw yung nag-invite at ID number ni Hazel bilang upline dahil siya yung upline na susundan sa line. At huwag mong kalimutang i-click ang right position para dun siya mapunta sa right side ni Hazel. May natutunan ka ba? Madali lang, hindi ba? Paano naman ang gagawin mo kung ikaw ay multiple accounts? Yun naman ang i-discuss natin ngayon. Kung ikaw ay multiple accounts at litong-lito ka pa kung saan mo ba dapat ilagay ang bago mong member, bibigyan kita ng halimbawa ng isang napakagandang webpage. Kung papansinin mo dito sa dashboard, ito ay may 4 na accounts at ito ang ID number ng bawat account. Lagi mong tatandaan na kung ikaw ay multiple accounts at mag-e-encode ka, doon ka dapat mag-base ng ID number mo sa genealogy at hindi sa dashboard. Dito sa example webpage natin, hindi siya perfect triangle. So, ibig sabihin, hindi sunod-sunod yung multiple accounts niya. Ito yung first account, second, third, at fourth. Halimbawa, itong webpage mo, meron kang 18 members sa left at 36 members sa right ng first account mo. So, ibig sabihin, dapat doon tayo magpasok sa left leg ng first account. Pero wag mong kalimutan na meron ka pang 3 accounts na natitira. So, tingnan muna natin doon kung saan ka ba may pinakakaunting members. Dito sa second account mo, meron kang 32 members left at 2 members right. So, doon tayo mag-concentrate sa right side ng second account. Doon sa right side mo, nandun yung first account mo at yung isa pang member. So, dalawa lang sila. Dito pa lang, makikita mo na ang magandang pwestohan ng bago mong member ay sa right side ng fourth account mo kasi iisa pa lang ang member doon. Kung dito mo siya ilalagay sa right side, kikita ang fourth account mo ng match sales bonus plus kikita din ang second account mo ng match sales bonus. Kasi nag-match din yun sa left niya. So, kung halimbawa doon mo siya ilalagay sa left side ng first account mo, isang 1,500 pesos lang ang kikitain mo. Syempre, doon ka na sa kikita ka ng mas malaki, hindi ba? Sana marami kang natutunan sa video na to at ginawa ko na itong pinakamalinaw para mas madaling maunawaan ng mga bago nating distributors at mas madali nilang masundan kung paano gawin ang encoding. Sana makatulong ito na malaki sa'yo at maraming salamat.
I'm Michelle Yu of Team Flash Out Korea. Bye!